So, good morning mga ka-electrical, no? Today, turuan kayo mag-install o paano mag-install ng isang aparato natin, no? Itong small MPPT. Okay. So, yung unang gagawin natin, no, yung battery cable muna ikabit natin, no? So, para mas safety dahil yung battery medyo delikado yun kapag na-short mo yung dalawang terminal ay medyo uusok yung wire, no? Kaya, safety first. So, cable muna. Kung ano yung available na wire dyan sa bahay na pwedeng gamitin sa battery, no? At least pinakamalaking wire pwede, no? So may nabibili rin nito sa hardware, walang problema din, lagyan nyo na lang terminal lock if ever gusto nyo mas organized, no? Then ayun, ganun lang. So battery ng solar panel, battery ng breaker, battery ng breaker ng solar panel, breaker ng battery, breaker ng inverter, no? Itong dalawang breaker na to diretso sa battery. Kaya dalawa yung positive natin, then dalawa rin yung negative natin. Okay. Solar panel, meron namang color coding yan. Red is positive, black is negative, parehas-parehas yan. So, dito yung solar panel na wire mo, no? So, may nabibili rin yan sa Shopee o sa ibang mga online, no? Online shop. Okay. So, kabit natin yung battery cable muna, no? So, depende sa inyo kung anong size ang gusto nyo. At least agad kailangan malaki, no? Minimum 6 mm. Kahit anong brand naman, walang problema, no? So, positive. Unahin natin yung positive lang, yan. Positive wire, yan. So, at least gawin yung color coding, no? Para di kayo malito. Para masundan nyo yung wire dito sa taas. Balik din dito sa baba. So, dito lang kayo gagalaw, no? Sa terminal dito sa baba. Okay? Then, make sure na mahigpit siya, no? Then, every month, i-re-type nyo. Kasi siyempre, pag nag-iinit, lumuluwang din yung mga turbine niyan. Then, vibration, no? Nagluluwangan yan. So, every month, maintenance, retightening. Kung naman kailangan tanggalin, hihigitan mo lang ulit. Okay. So, after ma-install yung battery cable, okay, so, kailangan natin ng battery. Okay. So, mas maganda yung LiPo4, no? So, LiPo4, kahit anong brand. So, positive sign yan is red. The negative sign is black. So, kabit natin. So, isa-isa lang ang pagkabit, no? Ayan. Red muna. I-attach mo dito yan. So better may terminal lock, no? Pero kung wala, okay lang kahit nakabuhol. TV electric fan lang naman gagamitin natin dito. Then pwedeng mag washing machine, no? Short period time, 1 to 2 hours, lalo na kung battery is full charge. Lalo na kung tanghali, no? Mas tatagal pa. So, pwede dito is 100 Ah battery and 200 watt solar panel. Hanggang dalawang 200 watts pwede. Or single na 400 dahil walang pinipiling BMP itong small MPPT natin. So okay na, na-attach na natin, no? Yan. So yung battery cable yan, tingnan natin, no? Yan. Sa positive is red, sa terminal ng red, dito sa baba ng breaker natin, dyan nakigagalaw. Then yan, naka-ayo naman siya, no? Red is positive, okay, black is negative. Then parehas dito sa breaker ng inverter, no? So hindi ko lang nalagyan ng marking. So sa battery para yan sa MPPT, sa battery para sa inverter. Okay? Yung solar panel, yan yung magcha-charge ng battery natin. Okay? So yung battery ang magsusupply naman ng kuryente sa inverter, si inverter ang magsusupply ng kuryente doon sa load mo, kung TV man yan, electric fan o washing. Okay, so tuloy natin, solar panel na lang, no? Kuha tayo ng wire ng solar panel. So ito yung TV wire ko o solar wire, no? So improvise lang to, hindi to yung talagang nabibili, no? So medyo makapal yun at yung wire nun is parang aluminum siya na yung coated niya is yung tawag na silicone coated, no? So ito, ordinary lang to, yan.
mumurahin. Dahil nasa existing ko to na. So positive. Okay. Connected na positive. Then negative. So blue to na, pero black dapat to. So yan. Nilagyan ko na lang ng marking, no. Red is positive, black is negative. Okay, ganun lang ang pag-install natin ng aparato. Ready na yan. So, itingnan uli natin. Ayan. So, red is positive. Positive sign. Black is negative sign. Ayan. So, ayan. So, double check nyo. No? Ayan. Then, kapag sigurado na kayo, okay na. Match na doon. Positive is negative. Positive is red. Negative is black. Ayan. Okay, so ready na tayo mag-power ng aparato. So pag-power ng aparato, uunahin natin siyempre is yung battery, no? Okay. Power natin ang battery. Initialize yung inverter natin, yung MPPT natin ay mag-initialize pagkaon ng battery. Okay, lumabas ang voltahe ng battery, no? So tatlo lang ang makikita rito. Battery voltage, yan, ampere, harvest, wattage, harvest, yung P, no? So sa solar panel din to, no? Power is watts, then A is ampere, no? Paano ba nakukuha yung ampere, no? Ampere, divide mo lang doon sa wattage, no, ng voltage ng battery, ganun yun. Okay, so yan, ready na, 0-0 pa lang. Ibig sabihin wala pang solar panel na pinapower. Okay, so pag pinower mo yung solar panel, kailangan magkaroon ng reading. Okay. So antayin natin. Mag-reading yan maya-maya, no. So meron na, wattage is 4. Then ampere is 1.8. So depende sa araw, 23 watts na ngayon, no. So depende sa araw yan, sa harvest mo, no. Okay, so ibig sabihin nagcha-charge na yung battery mo niyan, no. From 13.1 pataas yan dapat. Okay. So boot na tayo sa charging natin. Lagyan naman natin ng load. So maglagay tayo ng load ng 50 watts na electric fan. Ito. Okay. 50 watts na electric fan. So tingnan natin yung reaction ng aparato natin, no. So papower mo muna syempre yung mismong inverter, no. Battery inverter. So papower mo yan. Okay. Tingnan natin kung ano voltage dito sa LVD. Ayan. So okay, umilaw dahil mataas na kagad yung battery natin, no. So nasa-set yan kasi medyo malayo yung mismong number, no. Tingnan natin sa tester. Pag chinacharge ko.